Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang isang kwento na magpapakilabot sa inyong gabi? Sa video na ito, samahan natin si Miguel sa kanyang madilim at misteryosong paglalakbay patungong Batangas. Habang binabaybay niya ang kalsadang puno ng alaala, maririnig niya ang mga kaluskos at makakaramdam ng presensya na hindi niya maipaliwanag. Ano kaya ang mga lihim na iniwan ni Mang Ernesto na kailangan harapin ni Miguel? Huwag kayong bibitiw dahil ang kwentong ito ay mag-iiwan ng bakas sa inyong isipan. Magandang gabi po sa inyong lahat mga Pinoy horror fans. Ako po si Miguel at maraming salamat po sa paglalaan ng oras para pakinggan ang aking kwento. Nakatira po ako sa Maynila pero madalas akong magpunta sa Batangas dahil doon nakatira ang ilang kamag-anak namin. Bata pa lang ako, mahilig na akong makinig sa mga kwento ng matatanda, lalo na kay Mang Ernesto, isang matalik na kaibigan ng aming pamilya. Si Mang Ernesto ay parang pangalawang tatay ko na rin at marami akong natutunan sa kanya, lalo na pagdating sa mga bagay na hindi nakikita ng mata. Habang nagmamaneho ako sa isang liblib na kalsada patungong Batangas, napapalibutan ako ng mga matatayog na puno at madilim na tanawin. Ang mga ilaw ng kotse ko lang ang nagbibigay liwanag sa makipot na daan. Naaalala ko ang mga nakaraang biyahe ko rito kasama si Mang Ernesto. Habang binabaybay ko ang kalsada, hindi ko maiwasang maalala si Mang Ernesto. Siya ay isang matalik na kaibigan ng aming pamilya na may madilim na nakaraan. Kilala siya sa kanyang karisma at mga kwento. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, siya ay labis na malungkot at nagkaroon ng problema sa pag-inom ng alak. Miguel, tandaan mo may mga bagay na hindi natin dapat sinusubukan alamin. Laging sinasabi ni Mang Ernesto sa akin noong bata pa ako. Ang mga salitang iyon ay tila bumabalik sa akin habang nagmamaneho ako sa madilim na kalsada. Bigla kong narinig ang isang kaluskos mula sa likod ng kotse. Napalingon ako pero wala akong nakita. Siguro imagination ko lang, sabi ko sa sarili ko, pero hindi ko maiwasang kabahan. Habang papalapit na ako sa bayan, nararamdaman ko ang bigat ng mga alaala. Ang mga puno ay tila mga anino ng nakaraan na nagbabantay sa akin. Alam kong malapit na akong makarating sa punerarya. Noong kabataan ko, madalas magkwento si Mang Ernesto ng mga nakakatakot na kwento. Naaalala ko ang mga gabing nagtitipon kami sa ilalim ng mga bituin habang siya ay nagsasalaysay ng mga kwento tungkol sa sinaunang pagdiriwang ng undas. Sa gabing ito, ang mga patay ay maaaring bumalik sa isang gabi, sabi ni Mang Ernesto habang kami ay nagiinuman ng mainit na tsaa sa aming bakuran. Inilarawan niya ang mga ritual na isinasagawa ng mga sinaunang tao upang aliwin ang mga patay, tulad ng paggawa ng mga parol at pagsasakripisyo ng isang manok. Habang nagkukwento si Mang Ernesto, naririnig ko ang huni ng mga kuliglig at ang malamig na simoy ng hangin. Tila ba ang paligid ay sumasabay sa kanyang kwento, nagbibigay ng mas nakakatakot na ambience. Isang beses, suwayin ko ang babala ng aking ina at lumabas ako sa gabi ng undas, kwento ni Mang Ernesto. Ang kanyang boses ay nagiging seryoso at kami ay tahimik na nakikinig, takot na takot sa kanyang mga salita. Ang mga kwento ni Mang Ernesto ay nag-iwan ng malalim na bakas sa aking isipan. Ang bawat detalye ng kanyang mga kwento ay tila totoo at ang takot na iyon ay tila naging bahagi na ng aking pagkatao. Isang gabi habang kami ay nagkwekwentuhan sa ilalim ng buwan, ikinuwento ni Mang Ernesto ang kanyang sariling nakakatakot na karanasan noong bata pa siya. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang mga multo ng nakaraan. Nakita ko ang isang prosesyon ng mga multo na pinangungunahan ng isang kalansay na nilalang, sabi ni Mang Ernesto. Ang kanyang boses ay nanginginig at kami ay tahimik na nakikinig, takot na takot sa kanyang mga salita. Habang nagkukwento siya, napansin ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi ko maiwasang isipin kung gaano kalalim ang takot na kanyang naramdaman noong gabing iyon.
Nakaharap pa ako ng isang batang patay na nagbanta na hilahin ako sa ilalim ng lupa, dagdag pa niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kami ay hindi makagalaw sa aming kinauupuan. Sa aking takot, nagawa kong kumbinsihin ang bata na siya ay patay na, sabi ni Mang Ernesto. Kaya't ako ay nakaligtas. Ang kwentong ito ay nag-iwan ng malalim na bakas sa aking isipan. Habang iniisip ko ang mga kwento ni Mang Ernesto, nararamdaman ko ang bigat ng mga alaala. Ang mga takot na ito ay tila naging bahagi na ng aking pagkatao. Alam kong malapit na akong makarating sa punerarya. Habang papalapit ako sa punerarya malapit sa aming dating tahanan, iniisip ko ang kawalang katiyakan ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang mga ilaw ng kalsada ay tila naglalaro sa aking mga mata at ang mga anino ay tila sumasayaw sa paligid. Naaalala ko kung paano hinubog ng takot ni Mang Ernesto sa kabilang buhay ang aking buhay. Ang mga takot na ito ay tila naging bahagi na ng aking pagkatao. Miguel, huwag mong kalilimutan ang mga kwento ko, sabi ni Mang Ernesto sa akin noong bata pa ako. Ang kanyang boses ay tila bumabalik sa akin habang nagmamaneho ako sa madilim na kalsada. Sa bawat liko ng kalsada, nararamdaman ko ang bigat ng mga alaala. Ang mga puno ay tila mga anino ng nakaraan na nagbabantay sa akin. Alam kong malapit na akong makarating sa punerarya. Bigla kong napansin ang isang lumang bahay sa gilid ng kalsada. Parang may nagmamasid mula sa bintana, pero nang tignan ko ulit, wala na ito. Siguro imagination ko lang ulit, sabi ko sa sarili ko. Pero mas lalo akong kinabahan. Habang nagmamaneho, naririnig ko ang mga tunog ng kaluskos mula sa kagubatan. Tila ba may mga matang nagmamasid sa akin mula sa kadiliman. Ang buhay pagkatapos ng kamatayan ay puno ng misteryo, sabi ni Mang Ernesto. Ang kanyang mga salita ay tila bumabalik sa akin habang iniisip ko ang kawalang katiyakan ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Habang iniisip ko ang mga sinabi ni Mang Ernesto, nararamdaman ko ang malamig na hangin na dumadampi sa aking balat, parang may presensya na hindi ko maipaliwanag. Pagdating ko sa punerarya, sinalubong ako ng malamig na hangin at malungkot na musika. Parang naglalaro ang mga ilaw sa aking mga mata at ang mga anino ay tila sumasayaw sa paligid. Nakita ko ang mga kamag-anak at kaibigan na nagdadalamhati. Ang mga mukha nila ay puno ng lungkot at pangungulila. Miguel, salamat at nakarating ka, sabi ng aking pinsan na si Ana, na namumugto ang mga mata sa pag-iyak. Habang nakatayo ako sa tabi ng kabaong ni Mang Ernesto, naramdaman ko ang bigat ng mga alaala at takot. Ang mukha ni Mang Ernesto, bagaman payapa, ay tila may itinatagong lihim na nais iparating. Mang Ernesto, sana'y natagpuan mo na ang kapayapaan, bulong ko sa aking sarili. Ang mga salita ay tila nag-echo sa loob ng punerarya. Habang nakatingin ako sa kabaong, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya. Parang bumibigat ang hangin at ang mga anino ay tila lumalapit. Alam kong may mga tanong at takot na iniwan si Mang Ernesto na kailangan kong harapin. Ang mga kwento ng nakaraan ay tila nagbabalik sa akin at alam kong hindi pa tapos ang aking paglalakbay. Sa huli, kinikilala ko na anuman ang naghihintay sa kabilang buhay, alam na ni Mang Ernesto ang katotohanan. Ang kanyang mga kwento ay nag-iwan ng malalim na bakas sa aking isipan. Iniisip ko na maaaring tama si Mang Ernesto sa kanyang mga takot. Ang buhay pagkatapos ng kamatayan ay puno ng misteryo at kawalang katiyakan. Habang lumalabas ako sa punerarya, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya na parang may nagmamasid sa akin mula sa dilim. Parang bumibigat ang hangin at ang mga anino ay tila lumalapit. Sa aking pag-uwi, dala-dala ko ang mga tanong at takot na iniwan ni Mang Ernesto.
Ang mga kwento ng nakaraan ay tila nagbabalik sa akin at alam kong hindi pa tapos ang aking paglalakbay. Habang nagmamaneho ako pauwi, naramdaman ko ang bigat ng mga alaala. Ang mga puno ay tila mga anino ng nakaraan na nagbabantay sa akin. Alam kong marami pa akong kailangang harapin sa aking paglalakbay. Mga kaibigan, natutunan natin na ang mga lihim ng nakaraan ay maaaring magdala ng takot sa ating kasalukuyan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Hanggang sa susunod, mag-ingat kayo, baka may nagmamasid sa dilim. Paalam.